Mga kapuso, nanalasa ang bagyong Maymay sa probinsya ng Ilocos Sur matapos itong maglandfall sa bayan ng Magsingal. Nakatutok doon, live, si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang assessment ng provincial government, ganun din ng iba't ibang LGUs para malaman kung gaano nga ba kalawak ang danyos na iniwan ng bagyong Maymay sa probinsya ng Ilocos Sur. Mag-aalauna ng madaling araw nang maranasan ng malakas na hanging dala ng bagyong Maymay sa Ilocos Sur. Lumaylay ang ilang kable sa kalsada na agad namang inayos. Malakas kasi ng hangin. Lumaylay po ma'am, kaya inaayos po namin para may internet po yung mga tao dito. Magdamag na nakabantay ang mga opisyal ng barangay para agad makaresponde sakaling kailanganin. Talagang binabatay niyan. Kung sakali mo may problema, di pwedeng makaresponde sa mga pulis. Alas 2 ng madaling araw nang maglandfall sa Magsingal, Ilocos Sur ang bagyo, nasira ang bubong ng ilang kabahayan sa Barangay Puro. Nasira rin ang ilang bangka. Natanggal yung mga bubong, hindi kami nakatulog kasi pumapasok yung tubig, yung ulan. 8 barangay sa bayan ang walang supply ng kuryente. Kagabi lang ma'am, walang kuryente. Hanggang ngayon, mahirap ma'am. Panganib kagabi. Kaninang umaga po marami pong barangays na wala pang kuryente. Pero yung iba po kasi na-restore na. So bale ngayon as of 12/3 po, mga 8 barangays na lang po yung walang kuryente. Hanggang tuhod na bahang naranasan sa Barangay Borono, Tagudin, Ilocos Sur. Humupa rin ang baha matapos ang ilang oras. Tuloy-tuloy ang clearing operation sa probinsya. 67 pamilya ang nilikas sa mga evacuation center. Malakas at matataas pa ang mga alon sa baybayin. Nalubog sa bahang ilang palayan. Pinakabinabantayan ngayon ng PDRRMO ang Amburayan River. Patuloy kasi ang pagtaas ng antas ng tubig. Ang nakita namin na may pagtaas ng tubig ay nasa yellow and orange warning yung Amburayan River, so yun sa Tagutin or sa malapit sa La Union. So yun yung monitor namin ngayon kasi tumataas pa yung level ng water dito sa Amburayan River po. Especially nakaranas ng malakas na hangin at ulan sa Narvacan, Ilocos Sur. Dahil sa patuloy na pag-ulan, naka-standby pa rin ang kanilang mga rescue equipment kung sakaling kakailanganin. Ilang kalasada sa Quirino ang hindi madaanan dahil sa baha. Nasira rin ang isang footbridge na gawa sa kahoy. Mahigpit na binabantay ng antas ng Abra River. Pinag-iingat ang mga residente dahil sa patuloy na pag-ulan. Nakapagtala ng landslide sa Barangay Urzadan, Suyo, Ilocos Sur. Humambalang sa kalsada ang mga lupa at bato na galing sa bundok. Nagsagawa rin agad ng clearing operations. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa posibleng pang insidente ng landslide. Chris, sa mga oras nga na ito ay maayos na umaliwalas ng panahon sa malaking bahagi sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa katunayan, dito sa bayan ng Magsingal kung saan naglandfall ang bagyong Maymay, nitong tanghali lamang ay maaraw na, napakaganda na ng panahon. Sa ngayon, Chris, tuloy-tuloy yung power restoration na ginagawa ng electric cooperative, especially doon sa 8 barangay na nawala ng supply ng kuryente dahil nga sa napakalakas na hanging dala ng bagyong Maymay. Samantala, ayon sa PDRRMO, nakauwi na rin sa kanilang mga bahay ang nasa 67 families na lumikas kagabi. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.